Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video. This is Anthony, ang palagi nyo nakakasama dito sa ating mga videos. No? Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin is magkano ang kita sa 144 heads na pwede nating alagaan na RTL chicken sa ating mga likod bahay. Ayan, so kung ito ang hanap mong video, mag-stay tuned ka lang at sa pag-uusapan natin yan pagkatapos lang ng maikling intro. Hello guys! Welcome back. Ayan, maraming salamat. Kung bago ka dito sa channel na to ay paki-subscribe mo naman ang ating channel dahil ito po ay nakakatulong sa atin para tayo po ay lumawak at makapagbigay ng ibang information at experience sa mga kapwa natin, mga baguhang RTL racers, at lalong-lalo na yung mga gustong magsimula at naghahanap ng proper na information kung paano sila magsisimula o naghahanap sila ng idea kung paano nila sisimulan ang kanilang negosyo ng paitluging manok. No? So ngayong araw na ito guys, katulad ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin is 144 heads. Magkano ang gastos, magkano ang kita, at worth it ba na alagaan ang ganito karami sa ating mga likod bahay. Ayan, so yan ang ating pag-uusapan. Wag na natin patagalin. So unang-una guys, tatlong bagay yung dapat nating ihanda. Unang-una, dapat meron tayong mga housing o kung meron man tayong mga lumang mga piggery na hindi natin ginagamit dahil tayo ay inabutan din ng ASF, pwede nating gamitin yun para hindi na tayo gumastos. Assuming na wala ka pa niyan, kailangan maglaan tayo ng budget para dyan. So kung ikaw naman ay naghahanap ng RTL, naghahanap tayo ng presyo, ang kasulukuyang presyo po ay nasa around 420 to 440 delivered. Depende po yan kung saan ang inyong lugar. No? Medyo may mura kapag malapit lang po kayo sa magdi-deliver, merong mas mahal pagka po kayo medyo malayo sa mga nagdi-deliver. No? So kailangan natin ng RTL chicken 420 per head to 440 sa amin pong area sa Oriental Mindoro. So kailangan po natin sa 144 is tatlong cages. No? So yung tatlong cages ngayon nagkakahalaga ng 8,500 ang isa. Merong nakukuha kayo ng 7,800 pero kalimitan mga nasa around 8,500 na po ang isa. So pwede din po kayo mag-improvise, mag-DIY ng mga kahoy at kawayan. Mas mura po yun pero syempre mas matrabaho yon. But anyway, kung gusto nyo na madalian na makapagsimula, pwede po kayong bumili ng mga galvanized ready-to-made na ng mga cages. Mga nasa around 8,500 po ang isa niyan. Kung kailangan natin ay tatlo sa 144, nasa around 25,500 yan. So kung kailangan natin yung ating pong mga RTL, kung 144 yan, nasa around 60,480. So yun po yung ating kakailanganin na tatlo para makapagsimula po tayo. So ulitin natin, 144 na housing, itinatimes po namin yan sa 140 pesos para ma-estimate lang po natin kung magkano magagastos natin sa atin pong housing kung wala pa kayong housing. So 144 times 140 per bird, papatak po yan ng 20,160. So mga nasa around 20,000 ang magagastos ninyo. Estimated lang po yan. Kung simple lang yung gagawin ninyo, bubong ay pawid, haligi kawayan, tapos walang flooring, pwede na po yan. Mura po ang magagastos nyo diyan. Hindi po aabot ng 20,000. So, assuming na maganda na yung inyong gagawin, yero, tapos sementado ang flooring, tapos ang mga haligi ninyo ay maayos na haligi, mga nasa around 20,160. Tapos yung manok po natin, 144 times 420, meron po tayong 60,480. Tapos yung ating pong cages is 25,500 pesos. So in total, yung initial capital na outlay natin is 106,140 pesos.
So guys, yan pong mga yan ay i-deliver sa atin. Huwag po kayong magbibigay ng mga deposit kung kayo po ay gumagamit ng ahente. Pero kung kayo po ay direct sa supplier at kausap ninyo mismo yung nagpapalaki ng RTL, kalimitan humihingi po sila ng mga down payment. Pero kung kayo nakikipag-usap sa ahente, cash on delivery po yan. Huwag na huwag po kayong magbibigay ng down payment sa mga ahente kasi diyan po nagsisimula yung mga scammers, no? So mag-ingat po tayo, no? So 106 ang ating magagastos, no? 106,140 pesos. Estimated po yan sa ating initial capital. Hindi na po maglalalayo dyan ang inyong magagastos. So syempre 16 weeks pong i-deliver sa inyo yung mga manok. 16-week-old po yan. So ibig sabihin, malapit na po yung mangitlog. Ibig sabihin, ready to lay na sila. So aalagaan po natin sila ng mga more or less mga nasa 1 buwan at pagkatapos niyan, magsisimula na silang mangitlog. So ano ang dapat natin gawin? Siyempre, papakainin po natin yung ating mga manok kapag ka po yan ay dumating sa atin. Kami po, ang practice namin, sa unang 7 araw, pinapakain po namin sila ng growers. Sa susunod na pong araw, yung pang-8 at pang-9, pang-10, nag-mixing na po kami ng layers. No? So, kailangan natin na gastusan ang unang buwan, yung 4 weeks na nandito yung ating mga manok dahil hindi pa sila nangingitlog, kailangan maglaan din po tayo ng budget. So, ang atin pong mga manok, bawat isang mga manok ay kumakain po yan ng 110 grams kada araw. So hindi po kapag bago po yan medyo kukonti, mga kulang ng mga 80-90 grams, pero pagka malakas na po silang kumain, 100 to 110 grams na sila ang kanilang pagkain araw-araw per chicken. So yung 144 po natin, ita-times po natin yan sa 110 grams, lalabas po yon na 15.84 kilos per day ang makakain nila. So times po natin yan sa 30 days, which is 475.2 kilos. Mga nasa around 9.5 sacks po ang makakain natin. So ngayon ay tatimes po natin sa prevailing price na amin pong sa amin pong area, sa amin pong sa Mindoro. Ang prices po ay nasa around 30 pesos ang per kilo ng ating feeds na ipapakain. So mga nasa around, ang gastos natin sa feeds is 14,256 pesos. Yan po ang ating magagastos sa isang buwan sa pakain natin sa feeds sa atin pong mga manok. Ngayon tayo po ay syempre babayad tayo ng kuryente, meron tayong pailaw, meron din po tayong vitamins and minerals na papakain, at meron din po tayong trays na babayaran kapag nangingitlog na ang ating mga manok. So mga nasa around 200 pesos ang sa kuryente, 200 pesos din ang vitamins and supplements at saka mga antibiotics. Ang mga tray nasa around 400 pesos ang isang ang magagastos niyo sa isang buwan, kasi mga nasa around 300 to 500 pesos per 100 na ang inyong makukuha. Kung may makukuha kayo na second hand, mas mura kasi mga nasa 250 pesos lang po ang 100 tray niyan. So makakatipid kayo dyan. So in total, gagastos po tayo sa unang buwan natin ng mga nasa around 15,056 pesos na added expenses natin doon sa ating 106,140. So 15,056 pesos ang dapat nating ihanda pa pagkatapos nating makabili at makapagpatayo at gumastos ng 106,140 pesos. So dapat meron po tayo niya kasi hindi pa nangingitlog ang ating mga manok sa unang buwan. Okay? So ngayon, ang total expenses natin na dapat meron tayo is 106,140 plus yung atin pong monthly income na dapat i-prepare. So 106,140 plus 15,056, meron po tayong kailangang i-prepare na 106,140 plus
121 in total ang atin pong kailangang ihanda sa atin pong unang pag-aalaga ng manok. So, 121,196 pesos. So, kung meron po tayong puhunan na yan, pwede po tayo magsimula ng 144 heads ng ating mga manok. So, ngayon guys, ang maraming tanong, kaya bang kitain yung ating gastos? Kaya bang mabawi at meron pa bang tubo? So, pag-usapan natin kung magkano ang posibleng kitain ng 144 sa atin pong pag-aalaga sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang cycle. So, yung 144 po natin, kalimitan, yan po ay mag-a-average ng itlog per day is 85% ang yield. No? So, yung atin pong mga manok, mga itlog po yan, mga nasa around 85% average. So, pwedeng mangitlog po yan ng 98, 99, 100%. Pwede din pong bumaba ang itlog ng mga nasa 70, 78, 80, 85, mga ganon. So, i-average po natin sa 85% sa isang cycle. So, kung yun ay kung yun ay 85%, magkakaroon po tayo ng collection every day na 122 o 123 eggs per day. So, i-times na natin sa 122 times 30 days po yan, meron tayong kukolektahing itlog na around 3,660 eggs per day, per month. So, kung per month po yan, itatimes natin sa prevailing average price sa market. Ito pong price na ito ay estimated din lang kasi may tumataas po ang presyo at meron pong bumababa ang presyo. Minsan, pag maganda yung iyong mga itlog at ikaw ang nagbibenta, mas malaki po ang tutubuin ninyo kasi mas mahal po ang itlog pag nai-sort out natin, nai-sort natin. So, yung mga small, mga nasa around 7 pesos ang isa. Yung medium, mas mahal po yan. Yung large, mas mahal yan. Tapos yung extra large, mas mahal. So, mas malaki yung inyong posibleng kitain. Anyway, kukuwentahin natin ang ating kita sa pinaka average prevailing price sa market. 7 pesos po ang isang itlog. Ngayon po ay bibihira na ang 7 pesos na itlog sa atin pong mga market. Lalo na kung ito ibibenta natin sa ating mga kapitbahay araw-araw. Ito po ay mga nasa around 4 na tray lang araw-araw. Kung iipunin po natin yan, malaki po ang ating kikitain. Mas mahal pa natin may ibibenta ng mga kapitbahay natin. So, i-times natin sa 7 pesos yung 3,660 na monthly collection natin ng itlog. So, yan po ay papatak na 25,620 pesos. Yan po ang ating monthly gross income. Ngayon, magkano po yan sa isang cycle? So, syempre, ang isang cycle po ay tumatagal ng pinakamababa na is 20 months. So, ibig sabihin, pwede pang humaba pa ng 24 months, pwede pang humaba ng 30 months, depende po yan sa inyong pag-aalaga. Pag maganda ang pag-aalaga, hahaba pa po yan ng 30 months, 36 months kung gusto ninyo. Hanggat ang manok ninyo ay nangingitlog na hindi pa kayo lugi sa inyong pinapakain, okay na okay pa po yan. So, but anyway, atin pong computein sa 20 months yung average na pinakamaigsi na mataas ang yield ng ating mga manok. So ngayon, yung 25,620 natin, i-times natin po yan sa 20 months. Yan yung isang cycle natin, no? So ngayon, magkakahalaga yan ng 512,400 pesos. Yan po yung gross income natin kung 144 lang yung ating aalagaan. Maganda po yan, no? Sa tingin natin, kung inyo talagang i-observe, maganda po yung yield na yan. Lalo na kung nabibenta natin ng mas mahal, baka umabot pa po yan ng 550, pwede pang umabot yan ng 600,000 kung maganda yung ating distribution. Kung tayo ay nagbibenta ng mas mahal sa kung anong meron yung average price na binibigay natin. But anyway, 512,400 ang ating gross income. Ngayon, i-compute naman natin magkano yung monthly expenses natin
at magkano yan sa isang cycle. So syempre, sabi natin kanina, gumastos tayo ng 15,056 pesos sa isang buwan. Yan po yung feeds, yan yung kuryente, yan yung vitamins and antibiotics, tapos yan yung mga train. No? So, 15,056 pesos times natin sa 20, yung isang cycle, yan yung ating expenses, magkakahalaga po yan ng 301,120 pesos. Yan po yung total expenses natin sa isang cycle. Okay? So ngayon, ima-minus po natin yan dun sa ating gross income na 512,400 pesos. Magkakaroon po tayo ng gross profit na 211,280 pesos. Okay? So meron po tayong gross profit. Ibig sabihin, hindi pa po ito yung final na profit natin. So 211,280 ang ating gross profit. Ngayon, sabi nung iba, sir, paano po babalik ang puhunan? Ima-minus na natin ngayon dito yung ating puhunan na 106,140 yung initial capital natin, yung ibinigay natin sa manok, ibinigay natin sa housing, ibinigay natin sa cages. So pag minus natin yung 211,280, minus natin yung 106,140, ito yung total natin na capital outlay, meron tayong 105,140 pesos na gross profit pa rin. No? So meron tayong partial na 105,140 na profit. Ngayon, hindi pa po natatapos dyan. Yung atin pong mga manok, pag natapos na yung cycle at gusto natin palitan ng mga bagong manok, ikakal po natin yan. Ibig sabihin, ibibenta na natin yung mga manok na yan kasi hindi na siya profitable when it comes to laying eggs, no? So ngayon, ibibenta natin yung mga yan. So pagpalagay natin na may namatay tayo, may mortality tayo na 10%, which is yun po lagi ang ating basis, no? 10% ang namamatay. So sabihin natin sa 144 ang natira ay 130 na mga manok na lamang. So dahil 130 na lamang, i-times po natin yan sa 120, which is yung prevailing price ng market sa ating mga kal na mga manok, magkakaroon po tayo dyan ng 15,600 pesos na pinagbentahan sa ating mga kal na mga manok. So add natin doon sa ating 105,140, magkakaroon po tayo ng total net profit na 120,740 pesos. Ayan. So, kikita ka sa loob ng isang cycle ng 120,740 pesos. Tayo'y gumastos ng mga nasa around 121,196 sa unang buwan natin. Tayo ay kikita ng 120,740. Bumalik na ang iyong puhunan na 6,140, kumita ka pa ng 120,740. Almost 100% po ang kinita ng iyong pera sa loob lamang po ng 20 months. Sa loob ng 20 months, hindi ka bibigyan ng bangko ng 100%. So kung kayo ay may spare change, may pera kayong konting naipon, pwedeng-pwede ninyong simulan itong klaseng negosyo na ito. Provided na kayo ang mag-aalaga, provided na kayo ang tatao, kayo mag-iintindi sa inyong mga backyards. No? Kasi kung ito ibabayad nyo pa sa tao, sigurado ako na hindi kayo kikita at malulugi. But anyway, kung kayo may spare time, galing kayo sa trabaho, bago kayo pumasok sa trabaho, pwede kayong magpakain ng manok, tapos pagka galing sa trabaho, pakain ng mga manok, tapos kolekta ng itlog, benta ng konti. So etong mga to, 4 trays lang naman every day ang inyong kukolektahin, kayang i-dispose yan every day na 4 trays lamang. Okay, so medyo gandahan nyo yung pricing para mas maganda ang kikitain. Ito pong ating computation na ito ay basic na income to. Posibleng kumita pa tayo na mas malaki dito sa atin pong buong cycle. So meron din pong kita sa pagbibenta ng ipot kung gusto ninyong magbenta pa ng ipot. Kasi yung ipot po,
marami din po naghahanap niyan sa ating mga kapitbahay. Okay? So guys, maraming salamat. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, please subscribe and like ang ating video na to at saka pakiclick na rin yung notification button nang sa ganon ay lagi kang maging updated sa ating mga upload. Yun lang po, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!